Lumayas! Wala ka ng puwang sa buhay ko. Isang sampal ng katotohanan mula sa lalaking pinag-alayan ni Lianpel ng lahat. Habang suot ni Ricardo ang mamahaling relo na binili ni Lianpel sa pagtitipid, kayakap naman nito ang buntis na kabit na si Katrina. Itinapon si Lianpel na parang basura. Ngunit sa bawat luhang pumatak, isang bagong babae ang isinisilang. Sino ang tunay na mawawalan sa huli? Pirmahan mo na to, Lianpel. Ayoko nang mag-aksaya ng panahon sa isang babaeng tulad mo na wala namang pakinabang sa buhay ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na balisong na bumaon sa likod ni Lianpel, diretso sa kanyang puso. Ang boses ni Ricardo ay walang bakas ng pag-alinlangan, walang bahid ng pagsisisi, tila ba ang 10 taon nilang pagsasama ay isang lumang resibo lamang na handa na niyang itapon sa basurahan. Dahan-dahang binitiwan ni Lianpel ang sandok na hawak niya. Ang mainit na usok mula sa niluluto niyang adobo, ang paboritong ulam ni Ricardo na espesyal niyang inihanda para sa selebrasyon ng promosyon nito, ay humahalimuyak pa sa maliit nilang kusina. Ginamit niya ang huling sentimo sa kanyang pitaka para mabili ang pinakamagandang klase ng karne, umaasang sa gabing ito ay muling magliliyab ang nanlalamig nilang pagsasama. Ngunit ang tanging nagliyab ay ang puot sa kanyang harapan. Humarap siya sa asawa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at puno pa ng amoy ng bawang at tuyo. Sa tabi ni Ricardo ay nakatayo si Doña Remedios, ang kanyang biyenan, na kailanman ay hindi siya tinanggap dahil sa kanyang pagiging probinsyana at mahirap. Ang matanda ay may nakakalokong nangiti sa mga labi. Tila ba nanalo ito sa loterya habang pinapanood ang pagguho ng mundo ni Lianpel. Bakit, Ricardo? Anong nagawa kong mali? Ibinigay ko ang lahat. Ibinenta ko ang lupa namin sa probinsya para lang makapagsimula ka ng kumpanya. Nagtrabaho ako gabi at araw para lang may maipakain tayo sa anak natin. Ang boses ni Lianpel ay pautal-utal. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng bubog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Humakbang pasulong si Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pangungutya. Huwag mo kaming dramahan, Lianpel. Utang na loob. Binayaran ka na ni Ricardo sa pamamagitan ng pagpapakain sa iyo ng 10 taon. Ngayon, kailangan na niya ng babaeng kapantay niya. Isang babaeng may class, may pera, at higit sa lahat, isang babaeng kayang magbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Si Katrina. Buntis siya, Lianpel. Dugtong ni Ricardo. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Magkakaroon na ako ng bagong pamilya. Isang pamilyang hindi ko ikahihiya sa harap ng aking mga business partners. Kaya please, piramahan mo na yan at lumayas na kayo rito bago pa dumating ang mga tauhan ko para ilabas ang mga gamit ninyo. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Lianpel. Ang ingay ng kumukulong adobo sa kalan ay naging isang nakakabinging ugong sa kanyang pandinig. Ang paningin niya ay nagdilim at ang tanging nakikita na lamang niya ay ang puting papel sa ibabaw ng lamesa. Ang dokumentong puputol sa lahat ng kanyang pangarap. Naramdaman niya ang init ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit wala siyang lakas para punasan ang mga ito. Ang bawat patak ng luha ay parang asid na pumapaso sa kanyang balat. Sa isang sulok ng hagdanan, nakita niya ang maliit na bulto ng kanyang anak na si Leo. Ang bata ay nakasilip. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa rehas ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kalituhan. Nakita ni Leo kung paano kinuha ni Ricardo ang wedding ring nito at walang kaabog-abog na inihagis sa basurahan sa tabi ng lababo. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa plastik na lalagyan ay tila isang malakas na kampana ng kamatayan para sa kanilang pamilya. Walang imik na kinuha ni Ricardo ang kanyang mamahaling Amerikana at lumabas ng bahay kasama ang kanyang ina. Iniwan si Lianpel na nakatayo
Sa gitna ng kusinang puno ng amoy ng pagmamahal na nauwi sa pait. Ang katahimikang naiwan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ang dating tahanang puno ng mga pangarap ay biglang naging isang banyagang lugar, isang hawla ng mga alaala na ngayoy nananakit na. Napakapit si Lianpel sa gilid ng lababo. Ang kanyang tuhod ay unti-unting nanghihina hanggang sa mapaluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang kamay ay dumiit sa isang basahang marumi, ngunit hindi na niya iyon alintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding bigat sa kanyang dibdib, ang pakiramdam na parang tinanggalan siya ng hininga habang buhay pa. Sa katahimikan ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng kanyang pagkawasak. Hanggang saan ba dapat magtiis ang isang pusong ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng sobra? At kailan ba magsisimulang magbayad ang mga taong kumuha ng lahat mula sa kanya, pati na ang kanyang huling patak ng dangal? Mami, lalamigin po kayo. Isuot niyo na lang po itong jacket ko, hindi naman po ako giniginaw. Ang boses ni Leo ay maliit at nanginginig. Halos malunod sa ingay ng malakas na patak ng ulan sa bubong ng terminal ng bus. Tiningnan ni Lianpel ang kanyang 7 taong gulang na anak. Ang manipis na jacket na suot nito ay basang-basa na rin. Ngunit pilit pa ring ibinibigay ng bata ang tanging proteksyon niya laban sa nanunuot na lamig ng gabi. Walang ibang dala si Lianpel kundi ang isang lumang maleta na mabilis niyang naisiksik ang ilang piraso ng kanilang damit bago sila tuluyang itulak palabas ng mga tauhan ni Ricardo. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa semento ay tila ba paalala ng bawat sakripisyong ginawa ni Lianpel na nauwi sa wala. Naalala niya kung paano siya naglalakad sa ilalim ng matirik na araw noong mga unang taon ng kumpanya ni Ricardo. Nagtitipid kahit sa pamasahe para lang may maipambili ng mga materyales sa opisina. Ngayon, ang kalsadang iyon din ang naging saksi sa kanyang pagtatapon. Pasensya na anak, pasensya na at ganito ang buhay natin ngayon. Bulong ni Lianpel habang niyayakap ng mahigpit si Leo. Ang kanyang mga kamay ay kulubot at magaspang dahil sa gawaing bahay, malayong malayo sa makinis at mapuputing kamay ni Katrina na nakita niyang nakahawak sa braso ng kanyang asawa kanina. Naupo sila sa isang mahabang upuang bakal na malamig pa sa yelo. Sa gitna ng kagutuman at pagod, kinuha ni Lianpel ang kanyang pitaka, umaasang may natitira pang barya para man lang makabili ng tinapay para kay Leo. Ngunit bago pa niya mabuksan ang zipper, may naramdaman siyang matigas na papel sa loob ng bulsa ng jacket ni Leo na hawak niya. Dahan-dahan niyang inilabas ito at halos tumigil ang kanyang paghinga. Isang lukot na 500 piso. Leo, saan galing ito? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Tumingin si Leo sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kabila ng pagod. Savings ko po yan, Mommy. Itinago ko po yan mula sa baon ko simula noong nakaraang buwan. Ibibili ko po sana kayo ng regalo sa birthday niyo bukas, pero kailangan po natin yan ngayon para makakain kayo. Sa sandaling iyon, ang huling bakod ng katatagan ni Lianpel ay tuluyang gumuho. Ang 500 pisong iyon ay hindi lamang pera. Iyon ang ebidensya ng pagmamahal na mas tapat at mas malalim kaysa sa anumang pangakong binitiwan ni Ricardo sa harap ng dambana. Ang kanyang anak, sa gitna ng sarili nitong takot, ay iniisip pa rin ang kanyang kalagayan. Niyakap niya si Leo ng napakahigpit. Ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa tunog ng ulan. Bawat patak ng luha ay panata na hinding-hindi na niya hahayaang tapakan muli ang kanilang dangal. Habang ang mga bus ay paisa-isang umaalis at ang gabi ay lalong lumalalim, isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang kinalalagyan. Ang putik mula sa gulong nito ay tumalsik sa paanan ni Lianpel, ngunit hindi siya kumilos. Ang salamin ng bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumaba.
Inilalantad ang isang mukha na matagal na niyang kinalimutan. Isang mukha mula sa kanyang nakaraan na hindi niya inaasahang makikita sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ang lalaki sa loob ng sasakyan ay nakatingin sa kanya ng may halong gulat at hindi maipaliwanag na emosyon. Ang kanyang suot na mamahaling suit ay simbolo ng tagumpay, isang mundong akala ni Lianpel ay kailanman ay hindi na siya magiging bahagi. Nanigas ang katawan ni Lianpel. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibay habang ang mga mata ng lalaki ay bumaba sa basang-basa nilang anyo at sa lumang maleta sa kanilang tabi. Lianpel, ikaw nga ba yan? Anong ginagawa mo rito sa gitna ng ulan? Ang boses ng lalaki ay pamilyar. Tila isang himig na matagal nang nawala sa kanyang gunita. Sa ilalim ng madilim na langit at sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang muling pagtatagpo na ito ay tila isang biro ng tadhana, isang pintuan na nagbubukas habang ang lahat ng iba pang pinto sa kanyang buhay ay marahas na isinara. Siguraduhin mong hindi malalaman ni Ricardo ang totoo. Kahit magkano, babayaran ko. Basta lumabas sa ultrasound na may bata talaga. Hindi pwedeng mabigo ang planong ito, Doc. Ang boses ni Katrina ay matalas at puno ng awtoridad. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na hallway ng pribadong klinik kung saan nagkataong nagtatago si Leo. Ang bata ay nakasiksik sa likod ng isang malaking paso ng halaman, naghihintay sa kanyang ina na kasalukuyang nag-a-apply ng trabaho bilang tagalinis sa kantin ng gusaling iyon. Nanlaki ang mga mata ni Leo habang nakikita niya si Katrina na hinahaplos ang kanyang tiyan, isang tiyan na tila ba isang huwad na dambana ng kasinungalingan. Nakita ni Leo kung paano kinuha ni Katrina ang isang makapal na sobre mula sa kanyang mamahaling bag at iniabot ito sa isang lalaking naka-white gown. Sa kabilang bahagi ng gusali, sa loob ng mainit at mausok na kusina ng kantin, ang mga kamay ni Lianpel ay nakalubog sa isang planggana ng malapot at maduming sabon. Ang bawat plato na kanyang kinukuskos ay tila ba paalala ng kanyang nakaraang buhay. Dati, siya ang nag-aayos ng mga piging para sa mga kliyente ni Ricardo. Ngayon, siya ang nagliligpit ng mga labi ng pagkain ng mga taong hindi man lang siya tinitingnan sa mga mata. Ang bango ng mga mamahaling pabango ng mga abogadong dumadaan sa labas ay kabaligtaran ng amoy ng sebo at panis na pagkain na ngayoy kumakapit na sa kanyang balat. Masakit ang kanyang likod at ang kanyang mga daliri ay namumula na sa babad ng matapang na detergent. Ngunit hindi siya tumitigil. Sa bawat kuskos, iniisip niya ang kinabukasan ni Leo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na kinalimutan ang imahe ni Ricardo na masayang humahalik sa noo ni Katrina. Ang sakit ay naroon pa rin, parang isang malalim na sugat na ayaw maghilom, ngunit kailangan niyang maging matatag. Ang pag-ibig na dati niyang inalay sa isang taong walang halaga ay ngayoy ibinubuhos na niya sa bawat plato at bawat basong kanyang nililinis. Nang matapos ang kanyang shift, lumabas si Lianpel para hanapin ang kanyang anak. Ngunit bago pa siya makalapit kay Leo, isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Heto ba ang dating asawa ng isang CEO? Mukhang basahan na naglalakad sa gitna ng marangyang gusali. How pathetic, Lianpel. Nakatayo si Katrina sa kanyang harapan. Suot ang isang matingkad na pulang damit na tila ba sumasagisag sa kanyang tagumpay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa basang uniforme ni Lianpel at sa kanyang magulong buhok. Mabilis na lumapit si Leo sa kanyang ina. Ang kanyang maliit na katawan ay tila ba gustong maging kalasaglaban sa masamang babaeng ito. Hawak-hawak ni Leo ang kanyang maliit na laruang recorder sa loob ng bulsa. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibay dahil sa sikretong kanyang natuklasan. Anong ginagawa mo rito, Katrina? Mahinang tanong ni Lianpel, pinipilit na panatilihin ang kanyang dangal sa kabila ng kanyang anyo. I'm here for my checkup, obviously. Unlike you,
I have a precious life inside me that Ricardo actually cares about. Sabi ni Katrina sabay haplos sa kanyang tiyan na may mapang-uyam na ngiti. Layuan mo ang kumpanya ni Ricardo. Huwag kang magpakita rito o sa kahit saang malapit sa amin. Isang tawag ko lang sa pulis. Baka mabulok ka sa kulungan dahil sa panggugulo sa amin. You are a nobody now, Lianpel. Get used to it. Tumalikod si Katrina nang may kasamang malakas na tawa. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila ba mga pako na ibinabaon sa puso ni Lianpel. Naiwan si Lianpel na nakatayo doon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ngunit sa ilalim ng kanyang sakit, naramdaman niya ang maliit na kamay ni Leo na humawak sa kanya. Mami, huwag po kayong maniwala sa kanya. Bulong ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na hindi pangbata. May alam po ako, Mami. May malaking kasinungalingan silang itinatago. Tumingin si Lianpel sa kanyang anak. Hindi lubos na nauunawaan ang sinasabi nito. Ngunit sa mga mata ni Leo, nakita niya ang isang liwanag ng pag-asa na matagal na niyang hinahanap. Habang papalubog ang araw sa labas ng gusali, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Lianpel. Hanggang kailan kayang panindigan ng isang tao ang isang huwad na himala bago ito tuluyang gumuho sa bigat ng sarili nitong mga anino? Ang gabi ay balot ng malalim na katahimikan sa loob ng marangyang opisina ni Attorney David. Ang tanging nagbibigay ng buhay sa silid ay ang malamlam na ilaw mula sa kanyang desk lamp at ang mahinang pag-ikot ng aircon na tila ba bumubulong ng mga sikretong hindi masabi-sabi. Para kay Lianpel, ang opisinang ito ay isang daigdig na malayo sa kanyang kinalalagyan. Isang lugar ng kapangyarihan, katarungan, at mga usaping hindi kayang abutin ng isang simpleng tagalinis na tulad niya. Hawak-hawak ni Lianpel ang basahan at ang spray ng panlinis habang dahan-dahang pinupunasan ang mahabang lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko, iniiwasang tumingin sa mga nakapaligid na libro at mga sertipiko sa pader. Ngunit nang mapadaan siya sa tabi ng isang tumpok ng mga papel na nakalaan na para sa shredding machine, isang pamilyar na pangalan ang kumuha ng kanyang atensyon. Ricardo Construction at Development. Tumigil ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay na dati sanay sa paghawak ng mga financial ledger bago siya itakwil ng asawa, ay tila may sariling isip na kinuha ang isa sa mga dokumento. Binasa niya ang mga numero. Sa bawat linya, nararamdaman niya ang pamilyar na daloy ng lohika sa kanyang isipan. At doon, sa gitna ng mga komplikadong kalkulasyon, nakita niya ang isang pagkakamali. Isang sadyang maling entry sa bookkeeping na nagtatago ng isang malaking butas sa pondo ng kumpanya. Hindi niya napansin na sa pintuan ng opisina ay nakatayo si Attorney David. Ang kanyang mga mata ay matalas. Pinagmamasdan ang bawat galaw ng babaeng akala niya ay naroon lamang para maglinis ng sahig. Nakita ni David ang pagbabago sa mukha ni Lianpel. Ang dating bakas ng pagod ay napalitan ng isang matalas at seryosong ekspresyon ng isang eksperto. Bakit mo binabasa ang mga papel na yan? Alam mo bang bawal ang ginagawa mo? Ang boses ni David ay baritono, puno ng awtoridad na nagpatalon sa puso ni Lianpel. Mabilis na binitiwan ni Lianpel ang papel at yumuko ng sagad. Pasensya na po, sir. Akala ko po kasi itatapon na ito. Hindi ko lang po napigilang mapansin na may mali sa computation sa page 12. Ang assets po ay hindi tumutugma sa liabilities dahil sa nakatagong utang sa bangko. Natahimik si David. Lumapit siya ng dahan-dahan. Kinuha ang papel na tinutukoy ni Lianpel at tiningnan ito ng maigi. 10 minuto na niyang tinititigan ang dokumentong yon kanina, pero hindi niya nakita ang butas na itinuturo ng babae. Tiningnan niya si Lianpel mula ulo hanggang paa, ang kanyang luma at kupas na uniforme, ang kanyang magaspang na kamay, at ang kanyang mga matang puno ng nakatagong talino. Sino ka ba talaga? Tanong ni David.
Ang tono ng kanyang boses ay naging mas malambot, halos may halong paghanga. Hindi ka lang isang janitress, isang accountant ang nakakakita ng ganitong detalye sa loob ng ilang segundo. Huminga ng malalim si Lianpel. Ang kanyang lalamunan ay tila banabara ng mga alaala. Ako po ang dating nagpapatakbo ng kumpanyang yan bago ako pinalitan ng isang pirasong papel na nagsasabing wala na akong halaga. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Sa mga mata ni David, nakita ni Lianpel ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa ibang tao, respeto. Hindi siya tiningnan ni David bilang isang biktima, kundi bilang isang kapantay. Ricardo is one of our potential clients, but something feels off about him, sabi ni David habang inilalagay ang papel sa kanyang lamesa. Lianpel, ang mundong ito ay puno ng mga taong magnanakaw ng iyong galing at itatapon ka kapag hindi ka na nila kailangan. Pero dito sa opisinang ito, ang katotohanan, ang tanging pera namin. Umupo si David sa kanyang swivel chair at seryosong tumingin kay Lianpel. I don't just need someone to clean this office. I need someone who can see through the lies of people like Ricardo. Someone who knows where the bodies are buried because she helped build the graveyard. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Mahinang tanong ni Lianpel. Ayokong bigyan ka lang ng trabaho, Lianpel, sabi ni David. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. Gusto kitang bigyan ng pagkakataong bawiin ang lahat ng kinuha sa'yo. Isang pagkakataon para sa katarungan na hindi lamang sa loob ng korte mangyayari. Handa ka bang lumaban? Ang tanong na yon ay tila isang mitya na nagsindi ng apoy sa loob ng puso ni Lianpel. Sa unang pagkakataon, simula nang palayasin siya sa kanyang sariling tahanan, naramdaman niya ang bigat ng kanyang sariling kapangyarihan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang ang pagtanggap sa alok ni David ay nangangahulugan ng pagpasok sa isang gera na maaaring sumira sa kanya ng tuluyan. Hindi mo ba alam na ang basurahan ay para sa basura at ang kumpanya ay para sa mga may pinag-aralan? Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalas na latigo na humahampas sa katahimikan ng lobby ng law firm. Nakatayo ang matanda, suot ang kanyang mamahaling terno at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier habang nakatingin ng may pandidiri kay Lianpel na kasalukuyang nakaluhod at nagpupunas ng mantsa sa sahig. Ang bawat salita ng kanyang dating biyenan ay puno ng kamandag, isang paalala na para sa kanila. Si Lianpel ay wala ng ibang silbi kundi ang maging isang yapak sa ilalim ng kanilang mga paa. Ngunit hindi kumibo si Lianpel. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpunas, ang kanyang mga kamay ay namamanhid na sa pagod at sa tapang ng kemikal na kanyang ginagamit. Sa bawat gabi, pagkatapos ng kanyang shift bilang tagalinis, siya ay nananatili sa isang sulok ng library ng kumpanya sa ilalim ng malamlam na ilaw kasama ang makakapal na libro ng batas at accounting na ipinahiram sa kanya ni Attorney David. Ang kanyang mga mata ay namumula na sa puyat at ang kanyang katawan ay sumasamo na ng pahinga. Ngunit ang apoy sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang pagod. Huwag mong sayangin ang oras mo rito, Lianpel. Kahit anong linis mo sa sahig na ito, hinding-hindi mo mabubura ang katotohanang isa ka lang hamak na taga-probinsya na nangarap ng mataas. Dagdag ni Doña Remedios habang sadyang tinatapak-tapakan ang basang bahagi ng sahig na kapupunas pa lamang ni Lianpel. Tumingala si Lianpel, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagong nahanap na tatag. Ang dumi po sa sahig ay madaling linisin, Doña Remedios. Pero ang dumi sa konsensya, kahit gaano nyo pa ito balutin ng ginto, hinding-hindi nyo maikakaila. Namula sa galit ang matanda at akmang sasampalin si Lianpel. Ngunit agad itong napigilan nang bumukas ang pinto ng opisina ni David. Ang malamig na tingin ng abogado ay sapat na para mapatigil ang anumang balak ni Doña Remedios.
Is there a problem here, Doña Remedios? Tanong ni David. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng banta. I believe our meeting is about the contract, not about my employee's performance. Padabog na umalis ang matanda. Iniwan ng isang bakas ng mapangaping pabango sa hangin. Pagkaalis nito, mabilis na lumapit si Lianpel sa kanyang gamit. Ngunit napansin niya ang isang maliit na lukot na papel sa gilid ng kanyang bag. Iyon ay ang report card ni Leo mula sa paaralan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang matataas na grado, ngunit sa likod ng papel, may nakasulat na maliliit na salita. Bakit wala kang maayos na sapatos? Sabi ng mami ko, katulong lang daw ang mami mo. Nangilid ang luha sa mga mata ni Lianpel. Ang sakit na nararamdaman niya para sa kanyang sarili ay kayang-kaya niyang tiisin. Ngunit ang makitang nadadamay ang kanyang anak sa lupit ng mundo ay tila ba isang kutsilyong unti-unting hinihiwa ang kanyang puso. Naalala niya ang mukha ni Leo kaninang umaga. Ang bata ay pilit nang ngumingiti habang isinusuot ang kanyang lumang sapatos na may butas na sa talampakan. Tinitiyak sa kanya na maayos lang ang lahat. Lianpel, tawag ni David habang iniaabot ang isang puting sobre na kararating lang sa kanyang lamesa. I think you should see this. Dahan-dahang binuksan ni Lianpel ang sobre. Isang eleganteng imbitasyon ang tumambad sa kanya na may mga letrang ginto na tila ba sumasayaw sa kanyang paningin. The Wedding of the Year, Ricardo and Katrina. Ang petsa ay nakatakda sa susunod na buwan sa pinakasikat at pinakamahal na katedral sa lungsod. They want the whole world to witness their triumph, sabi ni David habang nakatingin sa labas ng bintana sa naglalakihang mga gusali ng Makati. And they think you are already buried in the mud, unable to breathe. Hinawakan ng mahigpit ni Lianpel ang imbitasyon hanggang sa malukot ang mga gilid nito. Ang sakit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang imbitasyong ito ay hindi lamang simbolo ng kanyang pagkatalo. Ito ang magiging tiket niya sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi po ako mananatili sa putik, Attorney David. Bulong ni Lianpel, ang kanyang boses ay tila isang sumpa sa hangin. Kung gusto nilang manood ang buong mundo, bibigyan ko sila ng isang palabas na hinding-hindi nila malilimutan hanggang sa huling hininga nila. Dagdagan mo pa ang laki ng diamante. Kailangan kong magmukhang tunay na reyna sa harap ni Adrian. Hindi baling maubos ang budget para sa sahod ng mga trabahador. Basta makuha natin ang tiwala ng investor na yan. Ang tinig ni Katrina ay puno ng kasakiman habang nakaupo sa loob ng isang eksklusibong jewelry store. Sa harap niya ay nakalatag ang iba't ibang disenyo ng kwintas na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat diamante ay tila ba sumasagisag sa mga pangarap na kanyang ninakaw mula sa ibang tao. Habang sinusukat niya ang isang mamahaling hiyas, hindi man lang sumagi sa kanyang isipan ang mukha ng mga manggagawa sa Ricardo Construction na 3 buwan nang hindi nakakatanggap ng kakarampot na sahod dahil sa kanyang luho. Sa labas ng tindahan, sa gilid ng kalsada, ay nakatayo ang isang lalaking may hawak na karatula, isa sa mga trabahador ni Ricardo na nagsusumamo para sa kanilang pamilya. Ang kaibahan ng marangyang buhay ni Katrina at ng paghihirap ng mga taong nagtatrabaho para sa kumpanya ay tila ba isang malalim na bangin na walang tulay. Nang hapong iyon, dinala ni Ricardo si Leo sa kanilang bagong bahay. Gusto ni Ricardo na ipakita sa bata ang marangyang buhay na maaari nitong makuha kung lalayo ito sa kanyang ina. Ngunit si Leo, sa kabila ng kanyang murang edad, ay hindi nabulag ng ginto at mga mamahaling gamit. Nanatili siyang tahimik, ang kanyang maliit na kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa kung saan nakatago ang kanyang paboritong laruang recorder, ang tanging alaala niya ng masasayang sandali kasama ang kanyang mommy Lianpel. Habang nag-uusap sina Ricardo at ang kanyang ina sa kabilang silid, naiwan si Leo sa sala. Nakita niyang pumasok si Katrina sa loob ng library. Ang kanyang mga mata ay lumingon-lingon
bago dahan-dahang isinara ang pinto. Dahil sa kuryosidad at sa babalang ibinigay sa kanya ng kanyang pakiramdam, dahan-dahang lumapit si Leo at idinikit ang kanyang tenga sa kahoy na pinto. Sinasabi ko sa iyo, Mami, hindi na ako makapaghintay na matapos ang kasal. Narinig ni Leo ang pabulong na boses ni Katrina sa loob. Ang bigat-bigat na ng foam na ito sa tiyan ko. Nakakapagod magpanggap na buntis araw-araw para lang makuha ang pirma ni Adrian sa kontrata. Kapag nakuha na natin ang pera, aalis na tayo ni Ricardo at hahayaan nating mabulok ang kumpanyang ito sa utang. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Ang kanyang puso ay tila ba gustong lumundag palabas ng kanyang dibdib. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga daliri, dahan-dahan niyang inilabon ang kanyang laruan. Walang tunog na maririnig, ngunit ang maliit na pulang ilaw sa gilid ng recorder ay nagsimulang kumislap. Isang senyales na ang bawat salita ng panlilinlang ni Katrina ay itinatala na ng kasaysayan. Hayaan mo na, si Ricardo. Dagdag pa ni Katrina na may kasamang mapang-uyam na tawa. Gagamitin lang natin siya hanggat may pera pa. Pagkatapos, bahala na siya sa sarili niya. Ang mahalaga, makuha natin ang inheritance at ang investment ni Adrian bago nila malaman na walang bata sa loob ng tiyan ko. Sa tindi ng kaba ni Leo, bahagya niyang nasagi ang isang paso ng halaman sa gilid ng pinto. Ang tunog ng pag-ugoy ng dahon sa pader ay tila ba isang malakas na pagsabog sa gitna ng katahimikan. Biglang huminto ang boses ni Katrina sa loob. Narinig ni Leo ang mabibigat na hakbang na papalapit sa pinto. Ang bawat segundo ay tila ba isang taon ng paghihintay. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila ba napako sa sahig dahil sa takot. Eksaktong pagbukas ng pinto ni Katrina, isang anino ang humarang sa pagitan nila. Leo, anong ginagawa mo rito? Ang baritono at galit na boses ni Ricardo ay umaling-awngaw sa hallway. Nakatayo si Ricardo sa likuran ni Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa habang nakatingin sa kanyang anak at kay Katrina. Nagulat na gulat din sa pagkakabukas ng pinto. Ang laruang recorder ay mabilis na naisiksik ni Leo sa likod ng kanyang likuran, ngunit ang pawis sa kanyang noo ay hindi niya maitago. Isang maling galaw lamang at ang tanging ebidensya ng kanilang kaligtasan ay maaaring madurog sa ilalim ng kamay ng kanyang sariling ama. Huwag mo akong gawing tanga, Ricardo. Isang linggo na ang lumipas, pero wala pa rin ang audit report na hinihingi ko. Is this how you treat your biggest investor? Ang boses ni Adrian ay parang isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng marangyang boardroom. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanyang mga mata ay matalas at hindi kumukurap habang nakatitig kay Ricardo. Si Ricardo naman ay pilit na nagpapahid ng pawis sa kanyang noo. Ang kanyang barong ay tila ba lalong sumisikip sa bawat segundong dumadaan. Sa tabi niya, si Katrina ay pilit na ngumingiti. Hawak-hawak ang kanyang tiyan na tila ba iyon ang tanging proteksyon nila laban sa galit ng negosyante. Adrian, konting patience pa. Alam mo namang busy kami sa paghahanda para sa kasal at sa expansion ng kumpanya. I assure you, everything is on track. Konting delay lang ito sa accounting department, paliwanag ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagpapanggap at takot. I don't like delays, and I hate lies even more. Sagot ni Adrian habang dahan-dahang isinasara ang kanyang laptop. May mga naririnig akong balita na hindi nababayaran ang mga supplier nyo. If I find out that you're using my investment for your personal luho, Ricardo, sisiguraduhin kong sa kalsada kayo, pupulutin bago pa man kayo makapag-exchange of vows. Habang nangyayari ang tension sa boardroom, sa isang maliit at madilim na sulok ng law firm ni David, si Lian Pell ay nakaharap sa isang computer screen. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng determinasyon. Sa tulong ni David, nagawa niyang i-compile ang lahat ng tunay na resibo
ang mga nakatagong utang at ang mga dokumentong nagpapatunay na ang kumpanya ni Ricardo ay isang guhong gusali na lamang na pinipinturahan ng ginto. Sigurado ka na ba rito, Lian Pel? Tanong ni David na nakatayo sa kanyang likuran. Once you click send, there's no turning back. Gugulo ang mundo ni Ricardo. Tiningnan ni Lian Pel ang kanyang mga kamay. Ang mga palad na dati ay puno ng paltos sa paglalaba at paglilinis para kay Ricardo. Ngayon ay may hawak ng kapangyarihan na pabagsakin ang kanyang imperyo. Isang click na lamang at ang lahat ng kasinungalingan ay malalantad sa harap ni Adrian. Hindi po ako ang nanggugulo sa mundo niya, Attorney David. Mahinang sagot ni Lian Pel. Siya ang sumira sa sarili niyang mundo noong pinili niyang itayo ito sa ibabaw ng aming mga luha ni Leo. Sa isang mabilis na pagpindot sa mouse, ang email na naglalaman ng The Real Audit Report ay lumipad patungo sa inbox ni Adrian. Walang pangalan, walang pirma, tanging ang hubad na katotohanan lamang. Pagkalipas ng ilang minuto, sa kabilang bahagi ng gusali, narinig ang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga gamit sa loob ng opisina ni Ricardo. Ang tunog ng pagbasag ng mga florera at ang pagkalat ng mga papel sa sahig ay tila ba isang malakas na sigaw ng pagkatalo. Sino? Sinong gumawa nito? Sigaw ni Ricardo sa gitna ng kanyang nagkalat na kagamitan. Namumula ang kanyang mukha sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang mga tauhan na nakayuko sa takot. May ahas sa loob ng kumpanyang ito. May nagpadala ng sikretong files kay Adrian. Isusumpa ko. Kapag nalaman ko kung sino ang hudas na yan, gagawin kong impyerno ang buhay niya. Hindi alam ni Ricardo na ang ahas na kanyang hinahanap ay ang babaeng kailanman ay hindi niya binigyan ng pansin. Ang babaeng akala niya ay habang buhay na lamang na mananatili sa dilim ng kanyang anino. Sa labas ng bintana, ang langit ay nagsisimulang magdilim. Nagbabadya ng isang unos na hinding-hindi nila mapagtataguan. Huwag kang titingin sa salamin hanggat hindi pa tapos ang lahat. Lian Pel, magtiwala ka sa akin. Ang boses ni Attorney David ay banayad, ngunit puno ng kasiguraduhan habang nakatayo siya sa likuran ni Lian Pel sa loob ng isang eksklusibong salon sa Makati. Sa loob ng 3 oras, tila ba dumaan sa isang milagro ang katawan ni Lian Pel. Ang kanyang buhok na dati ay tuyot at laging nakapusod dahil sa pagtatrabaho sa kantin ay ngayoy malambot, makintab at dahan-dahang humahalik sa kanyang mga balikat sa bawat galaw niya. Ang mga dalubhasang kamay ng mga stylist ay tila ba binubura ang bawat bakas ng puyat at hirap sa kanyang mukha. Nang sa wakas ay pinahintulutan na siyang humarap sa malaking salamin na may gintong frame, bahagyang napasinghap si Lian Pel. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay tila isang estranghero, isang babaeng may matatag na tingin, makinis na balat, at isang aura ng kapangyarihan na matagal nang nabaon sa ilalim ng mga pang-aapi ni Ricardo. Hindi na ito ang Lian Pel na nakaluhod sa sahig habang pinupunasan ng putik ni Doña Remedios. Ito ang Lian Pel na karapat-dapat igalang, mahalin, at katakutan ng kanyang mga kaaway. Tiningnan ni Lian Pel ang kanyang mga kamay. Bagaman malinis na ang mga kuko at malambot na ang balat, naroon pa rin ang maliliit na pilat, ang mga marka ng kanyang sakripisyo para sa pamilyang tumalikod sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ikinahihiya ang mga markang iyon. Ang bawat pilat ay naging simbolo ng kanyang katatagan, isang mapa ng kanyang paglalakbay mula sa impyerno patungo sa kanyang muling pagkabuhay. Biglang bumukas ang pinto ng VIP room at pumasok si Leo na suot ang isang maliit at eleganteng suit na binili rin ni David para sa kanya. Huminto ang bata sa gitna ng silid. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas habang nakatingin sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagtubig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na paghanga. Mommy?
Bulong ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Para po kayong, para po kayong Reyna sa mga kwento na binabasa niyo sa akin. Ang ganda-ganda niyo po, Mami. Lumapit si Lianpel at lumuhod para mapantayan ang kanyang anak. Niyakap niya si Leo ng mahigpit. Ang bango ng bagong ligo at mamahaling pabango ay humahalo sa init ng kanilang pagmamahalan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lianpel na sapat na ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya para lamang makita ang ganitong tingin sa mga mata ng kanyang anak. Hindi na kailangang ikahiya ni Leo ang kanyang ina. Ngayon, ipagmamalaki na niya ito sa buong mundo. Tumayo si David at kinuha ang isang mahabang garment bag mula sa hanger. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper, inilalantad ang isang gown na kulay pulang-pula. Ang kulay ng apoy, ng simbuyo ng damdamin at ng tagumpay. Ang tela nito ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Tila ba may sariling buhay na naghihintay na isuot ng tamang tao. Ang pulang ito ay hindi lang para sa kagandahan, Lianpel, sabi ni David habang iniaabot ang gown sa kanya. Ito ang magsisilbing babala sa kanila. Sa susunod na makita kanila sa kasal, ipapaalala mo sa kanila na ang apoy na sinubukan nilang patayin ay siya palang susunog sa kanilang mga kasinungalingan. Hinawakan ni Lianpel ang malasotlang tela ng gown. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibay sa kaba at pananabik. Alam niyang sa pagsuot niya nito, wala na siyang babalikan. Ang dating Lianpel ay tuluyan ng maglalaho upang bigyang daan ang isang babaeng babawi sa lahat ng kinuha sa kanya. Handa ka na bang bawiin ang dangal mo at harapin ang nakaraan, Lianpel? Tanong ni David. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya, naghihintay ng kasagutan na magpapabago sa lahat. Tumingin si Lianpel sa kanyang sariling refleksyon, itinaas ang kanyang noo at isang matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Handang-handa na ako, Attorney David. Oras na para malaman nila na hindi lahat ng biktima ay nananatiling nakahiga sa lupa. Ang bango ng libu-libong puting rosas ay humahalimuyak sa loob ng dambana. Tila ba pilit na tinatabunan ang amoy ng kabulukan sa likod ng mga ngiti ng mga ikakasal. Ang maringal na katedral ay punong-puno ng mga kilalang tao, mga negosyante, at mga socialites na sabik na saksihan ang tinaguriang kasal ng taon. Sa harap ng dambana, nakatayo si Ricardo, suot ang kanyang puting tuksido na tila ba sumasagisag sa isang bagong simula na itinayo niya sa ibabaw ng pagkawasak ng iba. Sa tabi niya, si Katrina ay tila isang anghel sa kanyang mamahaling lace gown. Bagaman ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat dahil sa bigat ng pekeng tiyan na kanyang dinadala. You look nervous, Ricardo. Relax, nasa atin na ang lahat. Bulong ni Katrina habang nakangiti sa mga kamera. Ang kanyang boses ay puno ng mapanuring tagumpay. I just want this to be over, Katrina. Adrian is watching us like a hawk. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumusulyap sa dulo ng simbahan. Tila ba may inaasahang hindi magandang mangyayari. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Remedios. Suot ang kanyang pinakamamahaling alahas, nakataas ang noo habang tinitingnan ang mga panauhin. Pakiramdam niya ay siya ang reyna ng gabing iyon, ang ina ng isang matagumpay na CEO na nakahanap ng tamang asawa. Ngunit ang katuwaan sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba nang mapansin niya ang isang itim na sasakyan na huminto sa tapat ng malaking pinto ng katedral. Ang musika ng organ ay biglang huminto. Ang katahimikan ay tila ba isang kumot na bumalot sa buong simbahan. Ang lahat ng mata ay lumingon sa dulo. Sa malaking pintong kahoy na dahan-dahang bumubukas, naglalabas ng isang malakas na tunog ng pag-inggit ng mga bisagra sa gitna ng katahimikan. Isang anino ang dahan-dahang pumasok. Inilalantad ang isang babaeng suot, ang isang pulang-pulang gown na tila ba isang naglalakad na apoy sa gitna ng dagat ng puti. Ang bawat hakbang ni Lianpel ay tila ba isang kumpas ng tadhana. Matatag, elegante,
at puno ng kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle, ang kanyang mukha ay maningning, at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa altar, sa lalaking dati niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Sa tabi niya, naglalakad si Attorney David. Ang kanyang presensya ay tila isang kalasag na nagbibigay ng proteksyon sa babaeng nasa kanyang braso. At sa kabilang panig, nakasuot ng kanyang maliit na suit, ay ang batang si Leo, ang tanging saksi sa lahat ng kasinungalingan. Lianpel, ang boses ni Ricardo ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. Anong ginagawa ng basurang yan dito? Sigaw ni Doña Remedios na hindi na napigilan ng kanyang sarili. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng banal na lugar, nakakakuha ng atensyon ng lahat, kabilang na si Adrian na ngayoy nakataas na ang kilay. Mabilis na humarang ang mga security guard, ngunit isang kumpas lang ng kamay ni Attorney David at isang dokumentong itinaas niya ang nagpatigil sa lahat. Hindi sila pumarito para gumawa ng gulo. Pumarito sila para sa isang pagtutuos. Lumapit si Lianpel hanggang sa makarating siya sa gitna ng aisle. Ilang di pa lamang ang layo mula sa altar. Tumingin siya kay Katrina, pagkatapos ay kay Ricardo, at sa huli ay sa kanyang dating biyenan. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tanging ang matalim na liwanag ng katotohanan. "Huwag niyo akong palayasin, Ricardo," sabi ni Lianpel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat ng panauhin. "Pumarito lang ako para ibigay ang huling regalo ko para sa inyong kasal. Isang regalo na hinding-hindi niyo malilimutan hanggat kayo ay nabubuhay." Biglang humawak si Katrina sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. "Security, ilabas niyo ang baliw na babaeng ito. Sinisira niya ang kasal ko. Sinisira niya ang buhay ng anak ko." Ngunit bago pa makakilos ang sinuman, humakbang pasulong ang batang si Leo. Ang kanyang maliit na kamay ay may hawak na isang bagay, ang kanyang laruang recorder. Itinaas niya ito sa hangin at sa isang pindot, ang katahimikan ng katedral ay nabasag ng isang pamilyar na boses na nagsasalita ng tungkol sa panlilinlang, tungkol sa isang pekeng tiyan, at tungkol sa isang planong ubusin ang pera ng isang inosenteng investor. Nanigas ang buong simbahan. Ang bawat salita ni Katrina na lumalabas sa recorder ay tila ba mga bala na tumatama sa bawat isa sa kanila. Tumingin si Adrian kay Ricardo nang may nanlilisik na mga mata, habang si Ricardo ay dahan-dahang napaupo sa hagdan ng altar. Ang kanyang mundo ay tila ba gumuho sa isang iglap lamang. "Huwag kayong maniwala sa batang yan. Sinisiraan lang nila ako. Ricardo, gawin mo ang paraan. Paalisin mo sila rito." Ang sigaw ni Katrina ay pumailan lang sa loob ng katedral. Matinis at puno ng desperasyon. Tila ba isang sugatang hayop na pilit na kumakawala sa bitag. Ang kanyang mukha na kanina lang ay parang porselana sa ganda. Ngayon ay lukot na sa takot at galit. Ngunit ang boses na nagmumula sa maliit na recorder sa kamay ni Leo ay mas malakas pa kaysa sa kanyang pagsisigaw. Ang bawat salita tungkol sa pagbili ng pekeng ultrasound at ang balak na pagnanakaw sa pera ni Adrian ay malinaw na naririnig ng bawat panauhin. Tila ba mga pako na isa-isang ibinabaon sa kabaong ng kanyang dangal. Nakatayo si Lianpel sa gitna ng aisle. Ang kanyang pulang gown ay tila isang babala ng nagbabadyang unos. Pinapanood niya ang pagguho ng kastilyong buhangin ni Ricardo. Ang lalaking dating itinuturing niyang mundo, ngunit ngayoy isa na lamang estranghero na puno ng kasalanan. Naalala ni Lianpel ang mga gabi ng kanyang pag-iisa, ang mga araw na wala silang makain ni Leo dahil kinuha ni Ricardo ang lahat ng kanilang ipon. Ang bawat luhang pumatak noon ay tila ba nagkaroon ng katumbas na halaga sa bawat segundong dumadaan sa loob ng simbahan.
Dahan-dahang tumayo si Adrian mula sa kanyang upuan sa unahan. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na anino na nagpatahimik sa lahat. Lumapit siya kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Is this the business expansion you were talking about, Ricardo? Ang lokohin ako gamit ang isang pekeng bata? Ginamit mo ang tiwala ko para lang tustusan ang marangyang buhay ng babaeng ito? Adrian, makinig ka. Hindi ko alam ang tungkol dito. Si Katrina ang may gawa nito." Pautal-utal na sagot ni Ricardo. Pilit na isinisisi sa iba ang kanyang sariling pagkakamali. Hinawakan niya ang braso ni Katrina ng marahas, ngunit sa tindi ng kaba at pagtutulak, nadulas si Katrina sa kanyang mahabang gown. Sa pagbagsak ni Katrina sa malamig na sahig ng katedral, isang nakakangilong katotohanan ang lumantad sa harap ng lahat. Ang foam na nakalagay sa loob ng kanyang gown, ang bagay na nagbibigay ng hugis sa kanyang kunwaring pagbubuntis, ay kumalas at dahan-dahang gumulong palabas. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga panauhin. Ang katahimikan pagkatapos niyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang himala na ipinagmamalaki ni na Ricardo at Doña Remedios ay naging isang malaking biro sa harap ng dambana. Humakbang pasulong si Attorney David at inilabas ang isang makapal na folder. "Hindi lang panlilinlang sa pagbubuntis ang usapin dito, Mr. Adrian. Dala ko rin ang mga dokumentong nagpapatunay ng systematic fraud sa kumpanya ni Ricardo, kasama na ang paglilipat ng pondo sa mga personal na account ni Katrina. Ang lahat ng ito ay ebidensyang gagamitin namin sa korte." Tumingin si Ricardo kay Lianpel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at gulat. "Lianpel, tulungan mo ako. Asawa mo pa rin ako. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin." Ngunit ang tanging nakita niya sa mga mata ni Lianpel ay ang malamig na refleksyonan ng kanyang sariling kasamaan. Dahan-dahang lumapit si Lianpel sa altar. Kinuha ang basahan na sadyang dinala niya sa loob ng kanyang maliit na bag. Ang basahang ginamit niya sa paglilinis noong siya ay janitress pa lamang. Inihagis niya ito sa paanan ni Ricardo. "Ang basahang, yan ang nagpaalala sa akin kung paano niyo ako itinuring, Ricardo." Mahinang sabi ni Lianpel. Ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may kalakip na kalayaan. "Nilinis ko ang lahat para sa'yo, pati na ang mga dumi ng iyong nakaraan. Pero ang dumi ng iyong kaluluwa, ikaw na lang ang maglinis niyan. Dahil simula sa araw na ito, patay na ang babaeng pwedeng mong saktan." Sa labas ng katedral, narinig ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ng pulis. Ang kanilang mga ilaw na pula at asul ay nagsisimulang magningning sa mga bintana ng simbahan. Alam ni Ricardo na wala na siyang matatatakbuhan. Ang kasalang akala niya ay hagdan patungo sa rurok ng tagumpay ay naging isang bitaya ng kanyang sariling karangalan. "Lianpel, maawa ka. Gawin mo ito para kay Leo. Hindi mo pwedeng hayaang mabulok ang ama ng anak mo sa kulungan." Ang boses ni Ricardo ay nanginginig, puno ng desperasyon habang nakasuot siya ng malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Ang marangyang puting tuksido na suot niya kanina ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Sa loob ng presinto, ang amoy ng lumang papel at sigarilyo ay tila ba sumasakal sa kanya. Isang malayo at masakit na katotohanan mula sa bango ng mga rosas sa katedral. Sa kabilang selda, naririnig ang matinis na boses ni Katrina na nakikipagtalo sa mga pulis, pilit na itinatanggi ang lahat habang ang kanyang pekeng tiyan ay itinapon na sa isang sulok bilang ebidensya ng kanyang panlilinlang. Nakatayo si Lianpel sa labas ng rehas, suot pa rin ang kanyang pulang gown na ngayoy tila isang baluti ng tagumpay. Sa tabi niya ay si Attorney David. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang pagsusumamo ni Ricardo. Tumingin si Lianpel sa lalaking dati niyang sinamba, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan at pangarap. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang kurot sa puso. Tanging isang malamig na kapayapaan
ang nananatili sa kanyang dibdib. Para kay Leo, mahinang ulit ni Lianpel, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin. Noong pinalayas mo kami sa gitna ng ulan, naisip mo ba si Leo? Noong pinanood mo siyang mabuli sa school dahil wala siyang maayos na sapatos, nasaan ang awa mo, Ricardo? Ang hustisyang ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng anak ko. Biglang lumitaw si Doña Remedios mula sa gilid. Ang kanyang mga alahas ay tila nawalan na ng kinang. Lumuhod siya sa harap ni Lianpel, hinawakan ng laylayan ng kanyang gown nang may nanginginig na mga kamay. Ang dating mapagmataas na matanda ay tila ba naging isang hamak na pulubi sa isang saglit. Lianpel anak, patawarin mo kami. Nagkamali ako, aminado ako. Pero huwag mong hayaang mawala ang kumpanya. Iyan na lang ang natitira sa amin. Maawa ka sa pamilya natin. Pagsusumamo ng matanda, ang kanyang boses ay pautal-utal at puno ng pait. Dahan-dahang binawi ni Lianpel ang kanyang gown mula sa pagkakahawak ni Doña Remedios. Tumingin siya sa matanda nang may halong habag ngunit may paninindigan. Ang kumpanyang sinasabi niyo ay wala na. Kinuha na ito ni Adrian bilang pambayad sa lahat ng ninakaw niyo sa kanya. Ang tanging natitira sa inyo ngayon ay ang inyong mga pangalan na puno ng dungis. Hindi po ako ang sumira sa pamilya niyo. Kayo ang sumira sa sarili niyo nung inuna niyo ang kasakiman kaysa sa pagmamahal. Sa labas ng presinto, ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng bagong liwanag sa kalsada. Nakita ni Lianpel si Leo na naghihintay sa loob ng sasakyan ni David. Ang bata ay nakatingin sa labas ng bintana, tila ba naghihintay ng isang bagong bukas. Alam ni Lianpel na ang laban na ito ay tapos na. Ang imperyo ni Ricardo ay tuluyan ng gumuho at sa abo ng pagkawasak na yon, isang bagong buhay ang nagsisimulang sumibol. Tinalikuran ni Lianpel ang mga rehas, tinalikuran ang mga sigaw ng pagsisisi at galit. Ang bawat hakbang niya palayo sa presinto ay tila ba pagtatanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang kaluluwa. Ang huling sulyap niya kay Ricardo ay hindi puno ng puot, kundi ng isang huling pamamaalam sa isang buhay na hinding-hindi na niya babalikan. Attorney David, dalhin na natin si Leo sa bagong bahay natin, sabi ni Lianpel habang sumasakay sa sasakyan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang hinahawakan ang maliit na kamay ni Leo. Gusto ko nang magsimulang muli. Isang simula na wala ng mga anino ng nakaraan. Ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang tumatama sa malaking salamin ng bagong opisina ni Lianpel sa gitna ng Makati. Ang bawat sulok ng silid ay maliwanag, malinis, at puno ng amoy ng sariwang kape at mga bagong dokumento. Wala na ang amoy ng sebo at panis na pagkain mula sa kantin. Wala na rin ang bigat ng mga mapangaping salita ni Doña Remedios. Sa ibabaw ng kanyang lamesang gawa sa matibay na nara, nakalagay ang isang plaka na may nakasulat na gintong mga letra. Lianpel Garcia, Chief Financial Officer. Pumasok si Adrian sa silid. May dalang folder at isang matamis na ngiti. Ang kanyang pagtitiwala kay Lianpel ay hindi lamang dahil sa katarungang ibinigay nito, kundi dahil sa talino at katapatan na ipinamalas ng babae sa gitna ng uunos. The board has approved the new housing project, Lianpel. Ang galing mo. Hindi ako nagkamaling ibalik sa iyo ang pamamahala ng kumpanyang ito, sabi ni Adrian habang iniaabot ang isang panulat. Ikaw ang nagligtas sa investment ko at ikaw din ang nagligtas sa dangal ng kumpanyang ito. Salamat, Adrian. Pero hindi ko lang ito ginagawa para sa kumpanya. Ginagawa ko ito para sa bawat empleyadong naranasang mawalan dahil sa kasakiman ng iba. Sagot ni Lianpel, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at katiwasayan. Nang hapong iyon, dinala ni Lianpel si Leo sa kanilang bagong bahay, isang tahimik at payapang tahanan na may malawak na hardin. Nakita ni Lianpel ang kanyang anak na masayang tumatakbo sa damuhan, suot ang kanyang bagong-bagong sapatos
na wala ng butas sa talampakan. Ang bawat hakbang ni Leo ay tila ba isang awit ng kalayaan, isang patunay na ang hirap na pinagdaanan nila ay naging kalyo na nagpapatatag sa kanilang mga paa. Habang pinapanood ni Lianpel ang kanyang anak, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Si Attorney David ay nakatayo doon. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon, pinagmamasdan ng mag-ina ng may banayad ng ngiti. Lumapit si David at dahan-dahang itinigil ang kanyang tingin kay Lianpel. Nagawa mo na, Lianpel. Wala nang kailangang katakutan. Wala nang kailangang itago. Bulong ni David. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa kaluluwa ni Lianpel. Nagbibigay ng init na matagal na niyang hindi naramdaman mula sa isang lalaki. Dahan-dahang hinawakan ni David ang kamay ni Lianpel. Ang kanilang mga palad ay nagtagpo. Ang magaspang na kamay ng isang babaeng nagtiis at ang matatag na kamay ng isang lalaking naging kalasag niya. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Ngunit ang bilis ng pintig ng kanilang mga puso ay sapat na para sabihing may bagong kwentong nagsisimulang isulat sa ilalim ng papalubog na araw. Isang pag-ibig na hindi nakabatay sa pakinabang, kundi sa respeto at paghilom ng mga sugat. Kinuha ni Lianpel ang isang sobrang puti mula sa kanyang bulsa, ang sulat na ipinadala ni Ricardo mula sa loob ng kulungan. Naramdaman niya ang panginginig ng papel sa hangin. Tila ba nagsusumamo pa rin ito ng pansin? Hindi na niya ito binuksan. Hindi na niya kailangang basahin ang mga salitang puno ng huwad na pagsisisi. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Lianpel ang isang liyab mula sa kanyang lighter. Ang apoy ay dahan-dahang kumain sa mga gilid ng sobre, nilalamon ang bawat letra, bawat pangako, at bawat anino ng kanyang nakaraan. Pinanood nila ni David ang paglipad ng mga abo sa hangin, hanggang sa wala nang matira, kundi ang katahimikan ng gabi at ang liwanag ng mga bituin sa langit. "Tara na, Mami. Luto na po ang hapunan," sigaw ni Leo mula sa loob ng bahay. Ngumiti si Lianpel kay David, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. "Tara na. May bago tayong buhay na pagsasaluhan." Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng Batangas ay tila ba isang banayad na haplos ng kalikasan sa mga sugat ng nakaraan. Sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng takip silim, nakatayo si Lianpel sa buhanginan, suot ang isang payak ngunit eleganteng puting bestido. Wala na ang pulang gown ng paghihiganti. Ang tanging suot niya ngayon ay ang kapayapaang matagal niyang ipinaglaban. Ang simoy ng dagat ay humahalimuyak ng ngalat at kalayaan, malayo sa masikip at mausok na lungsod kung saan siya muntik ng mabuwal. Sa di kalayuan, nakikita niya si Leo na masayang nagtatayo ng kastilyong buhangin. Ang tawa ng bata ay sumasabay sa himig ng hangin, isang tunog na para kay Lianpel ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang yaman sa mundo. Wala na ang takot sa mga mata ni Leo. Pinalitan na ito ng kuryosidad at kagalakan ng isang batang malayang mangarap. Nakita ni Lianpel kung paano kinuha ni Leo ang isang maliit na kabibe at maingat itong inilagay sa tuktok ng kanyang ginagawa. Tila ba isang korona para sa kanyang munting kaharian. Ang ganda ng tanawin, di ba? Parang isang painting na hindi mo gustong matapos. Ang boses ni David ay naging musika na sa pandinig ni Lianpel sa mga nakalipas na buwan. Lumapit ang abogado at tumayo sa kanyang tabi, sapat na malapit para maramdaman niya ang init ng presensya nito, ngunit may sapat na distansya para sa respeto. Dahan-dahang ipinatong ni David ang kanyang kamay sa balikat ni Lianpel, isang simpleng galaw na nagpapadaloy ng kuryente ng kilig at katiwasayan sa buong katawan ng babae. Tumingin si Lianpel sa mga mata ni David at nakita niya roon ang isang pangakong hindi kailanman mapapako, ang pangakong hindi siya mag-iisa sa anumang unos na darating. Sa kanyang puso, tinanong ni Lianpel ang kanyang sarili, napatawad ko na ba sila? Inisip niya si Ricardo at Katrina na ngayon nagbabayad ng kanilang mga kasalanan
sa likod ng malamig na rehas. Inisip niya si Doña Remedios na ngayoy namumuhay ng mag-isa sa isang maliit na apartment, malayo sa marangyang buhay na dati nitong ipinagmamalaki. Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo, kundi isang dahan-dahang pagtanggap. Ang pagpapatawad para kay Lianpel ay hindi nangangahulugang tama ang kanilang ginawa. Ito ay ang pagpapasya na huwag nang hayaang diktahan ng galit ang kanyang bukas. Pinakawalan na niya ang bigat. Hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil karapat-dapat siyang maging malaya. Alam mo, David, mahinang sabi ni Lianpel habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Natutunan ko na ang tunay na hustisya ay hindi lang nakukuha sa loob ng korte. Ang tunay na panalo ay ang makita ang anak mo na lumalaking may dangal at ang makahanap ng taong tatanggap sa bawat lamat ng iyong pagkatao. Ngumiti si David at hinawakan ng mas mahigpit ang kamay ni Lianpel. Ang kanilang mga anino sa buhangin ay tila nag-iisa habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho sa abot tanaw. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging perlas na nagpakinang sa kanyang bagong simula. Ang babaeng dati itinapon sa gilid ng lansangan ay ngayoy reyna na ng sarili niyang tadhana. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, isang aral ang nanatili sa puso ni Lianpel at sa bawat taong nakasaksi sa kanyang kwento. Ang bawat pagkabasak ay isang pagkakataon para muling buuin ang sarili ng mas matatag, mas matalino, at mas puno ng pag-ibig. Dahil sa dulo ng bawat mahaba at madilim na gabi, palaging may naghihintay na bukang liwayway para sa pusong marunong magtiis at lumaban.